Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, it's Maltz TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at ito po, bad news mga babayan, no? At pinag-iisipan po yung nasunog po na building ng DPWH dyan po sa Quezon City mga babayan. Tumanggap daw po di umano ng 1% dito po sa flood control project mga babayan. Yan po ay ayon kay Bryce Hernandez. Nako po, yari tayo dito. Kaya iniisip po na baka may posibilidad po mga babayan na ito po no ay na-arson o baga sinunog, sinadyang sinunog mga babayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so nabahala po ang Senado dyan po sa nasunog na building ng DPWH. Actually habang naghihiring sila mga babayan, no, natanggap nila yung balita at pinag-usapan kaagad nila. No, at nabahala po itong si Tito Sen, no, dahil iniisip niya na baka na-arson po no yung building ng DPWH mga babayan, o ibig sabihin sinadyang sunugin mga babayan. No, yan po yung iniisip netong si Senator Tito Soto, kasi syempre may mga dokumento doon siya nababahala mga babayan. No, na baka may mga dokumentong nasunog. No, at syempre, kung yung departamento na yan ng DPWH, no, ayon kay Bryce Hernandez ay tumanggap din ng 1% commission dito po sa flood control project mga babayan, yari tayo dyan. Ano sa palagay ninyo? No, sinadya ba o hindi sinadya? No, yan pong pagkakasunog ng building na yan, mga kababayan, no, ng DPWH. Okay, so i-comment nyo lang po dyan sa ibaba. Okay, so panoorin natin itong balita na to para mas maliwanagan tayo mga kababayan. Alright, let's go. May I just throw a question? Actually, it's from left field. Either former Secretary Babe Singson or the DPWH representative, I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Ano ba naman doon? If I'm not mistaken, this might be part of the Region 4A office. Tama ba? Kasi kung yun yung nasa Kamuning area, I'm not sure, but I know there are one or two offices along EDSA in that area, Quezon City, 4A. So I hope it is not our zone. I just thought that the media would like to would be interested to find out. Miss, the ASEC of DPWH. ASEC Villar? Yes, Your Honor. This is actually Region 4B, the Regional Office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro. Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po tinitest. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site nung Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. So testing site, with the permission of the Senate President. Yun ang masaklap dun. May mga dokumento, mga babae. The testing site and the office of the regional DPWH Region 4B. Okay. Yes, So sir. yung mga dokumento ng regional office of the DPWH Region 4B is housed in that office.
Well, A number, few, a number, but most of it naman po nasa database na ng central. Okay. So, Okay. Yes, Sir, GMA News has reported that the fire specifically affected the Bureau of Research Standards building. That's what they said. Bureau of Research Standards building. testing. testing po, Your Honor. Yes, Justice Andres Reyes. Yes, go ahead. with due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH. Per voucher is 1%. Yari. May 1% pala. Yun yung sinasabi natin, mga babayan, no, na posible, no, na sinadya yung pagkakasunog sa DPWH office na yan, mga babayan. Pero kasi kung sinasabi na yung mga dokumento o yung mga files o yung mga importanteng files at mga documents nasa central office na, database na, so hopefully, no, wala dyan. Pero ang masakit, mga babayan, baka merong mga dokumento o mga computers na nandiyan, mga kababayan. Kasi minsan kahit sunugin matons. Kahit kahit i-delete mo yung mga files, no, na mga ginawa dyan sa PC na yan, baka kayang ma-retrieve. So, siguro iniisip nila, no, na kaysa ma-retrieve, sunugin na lang natin ito. Para wala na talagang ma-retrieve. No? Baka sinadya, no? Posible. No? Pero ayon dito sa balita na to, mga babayan, no, ito nga, yung sinasabi. DPWH office in QC linked to alleged kickbacks in flood control projects, mga babayan. Okay, so alamin din natin tong balita na to. Tumanggap umano ng kickback mula sa mga flood control project ang nasunog na tanggapan ng DPWH sa Quezon City. Balita mula sa ICI, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom! Tony, maaaring naging abo na rin ang mga dokumento na magpapatunay sa paratang na tumanggap ng porsyento sa flood control project ang DPWH Bureau and Research Standards na nasunog ngayong araw. Ayon ito kay Senador Francis Pangilinan na pinangunahan ng pagdinig ng Senado sa panukalang bumuo ng isang Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng anomalya sa mga infrastructure project ng pamahalaan. Sinabi niya ito matapos sabihin ni Independent People's Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. na base sa testimonya ni DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, 1% ang natatanggap na naturang opisina ng DPWH mula sa mga maanumalyang proyekto. Sinabi naman ni DPWH Legislative Affairs and Research Division Assistant Secretary Melody Villar na nagsisilbi bilang testing site ng mga bakal at simento ang gusali na tanggapan din ng DPWH Region 4A. Una nang nilinaw ng DPWH na walang dokumento na may kinalaman sa ginagawang investigasyon sa flood control project ang nadamay sa sunog sa naturang gusali. At yan ang... Ay, so Region 4B daw, mga babayan, no? Yung sa building yan, nakakasakop ng building na yan. Okay, so ito pa isang balita, karugtong yan, mga babayan. Pero nakakatakot kasi, di ba, na baka mamaya sinadya nga, no? Yung pagkakasunog nung building na yun. No, kasi yun nga yung sinasabi natin, no, na kung hindi nila ma-delete totally doon sa mga computers, kung ano man yung ginawa nilang anomalya, kung meron man, mga babayan, so the only way para mawala yung mga ebidensya na yon is sunugin, di ba? Sa laki ng sunog na yung kanina, mga kababayan, sa tingin ninyo, may matitira pa na parts ng computer? Diba? So, posibleng nasunog na rin lahat yung mga yon. At pati yung mga ebidensya, posibleng naabo na rin, mga kababayan. Diba? So, medyo nakakabahala lang yung nangyaring sunog na yung kanina.
Ng flood control issue, nasunog ang opisina ng DPWH sa Quezon City. Kasing bilis ng pagresponde ng mga bumbero ang reaksyon ng mga netizen na tila sunog ebidensya daw ang nangyari. Ang sagot ng DPWH... Yun nga yung sinasabi natin. No? Baka naging sunog ebidensya na yun nangyari doon. Agenda report ni Just Ignacio, live nag-uulat mula sa Quezon City. Ano ba ang nangyari, Just? Corina, sumiklab ang sunog sa loob ng compound ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Kamuning sa Quezon City. Nangyari yan pasado alas 12:30 kaninang tanghali. Quezon City Fire DC po, nagpalabas po agad ang 8 fighters po. Actually po, 66 fighters po ang total po na nandito. Pasalamat po tayo dahil wala po mga major injuries pong nangyari, wala po tayong fatality po. In less than an hour po, napatay po agad natin yung sunod. Wala naman nagtamo ng malubhang injury. Isang fire volunteer ang naiulat na nagtamo ng minor injury. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinakasanhi ng sunog. Personal ding dumating sa lugar si Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glencillo at agad itong dumiretso sa loob ng nasunog na pasilidad. Nakapanayam din ng media ang Director ng Bureau of Research and Standards si Director Juliana Vergara. Ang mga nasira sa dokumento ay mga reports ng mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na naturally occurring sa bawat region at district offices. Mga calibration reports po. Paliwanag ni Vergara, ilan sa kanilang mga trabaho ay ang pag-conduct ng research, accreditation ng marching plans sa mga testing laboratories at mostly daw ay nagko-conduct sila ng training certificate. Yung pong naapektuhang floor ay office spaces ng personnel. Meron din po kami laboratory sa baba pero hindi naman po naapektuhan. Corina, naging usap-usapan sa social media na baka mga nasunog na dokumento ay may kinalaman sa investigasyon sa flood control scandal. Pero sa opisyal na pahayag ng DPWH, sinabi nito na walang dokumento na may kinalaman sa anomalya sa Bureau of Research and Standards. Dagdag ng ahensya, responsable ang BRS sa pag-conduct ng research, pilot testing at ang formulation ng polisiya para sa infra projects ng gobyerno. Corina, batay sa inisyal na investigasyon, nagmula ang sunog sa isang computer unit sa loob ng Material Testing Division. Yun pa, mga babayan, no? Computer unit, mga babayan. Baka mamaya doon sa computer unit na yon na ginagamit dyan, no, yung nasunog na yon, nandun may mga ginagawa silang hocus-pocus. Diba? Baka masilip, no? Baka masilip, sunugin na lang natin. Corina? Sino ba ang matatanong kung ano talaga ang mga nasunog? Kanina, doon sa nakausap mo, ang sabi niya, calibration at validation of materials. Records of validation of materials of projects. Kung ako tatanungin mo, yan ay importante sa investigasyon tungkol sa pagiging substandard o kung naaayon o kung dinoktor ang mga dokumento. Pero itong kausap mo, kumbinsido siya na hindi yan importante sa maaaring mangyaring mga investigasyon? Corina, yan yung tinanong mismo ng mga media kanina kung yung mga dokumento ba ay may kinalaman sa investigasyon ng flood control scandal. At ang sabi ni Director Juliana Vergara, patotoo siya na walang kinalaman yung mga dokumento na ito kaugnay nga doon sa mainit na usapin. Corina? Okay, so walang kinalaman pa kasi hindi pa nga nakakalughog
Pero siguro si Secretary Vince Dizon na lang ang makasasagot niyan. Siya ba ay nakatakdang magsagawa rin ng inspeksyon? Corina, tinanong din natin yan kay Director Vergara at sa mga oras na iyon, kausap niya raw ang DPWH Central Office at ang tanging impormasyon lang na sinabi niya sa amin ay nakatakda raw magsagawa ng press conference si Dizon na kaugnay dito. Corina? Okay, maraming salamat. Si Just Ignacio live nag-uulat mula sa Quezon City. Alright, so yan mga babayan, no? At yung naging statement ng DPWH na di umano, wala daw no, na nasunog ng mga mahalaga importanteng mga dokumento na may kinalaman sa flood control project. 'Di ba? Well, tama dito si Corina, no? Actually, yung mga dokumento na yun, kung materials testing, mga ganyan, mga kababayan, importante yon para malaman kung yung mga ginawa ba nila standard or substandards. Di ba mga kababayan? So, tignan natin kung ano yung kalalabasan dito, no, na sa investigasyon. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.